Hindi mo masasabi kung saan ka makakatisod ng magandang storya. Isang araw, bago magpasko, sa MRT station sa may dulo ng EDSA, may nakilala akong magpartner sa hanap buhay. Abagan, talon! Oh, kayo. Yan. Lagan, ha? Lagan, dali, bilis. Oh, sige ka pa. Tulak mo, masakit na yung likod mo. Tayo, bilis. Kamay mo siya, abagan, kamay. Ay, isa. Kiss. Kiss mo, kiss. Okay, ulit. Oh, pukit talaga. Kiss mo, pukit. Ilang taong ding walang trabaho si Mang Seryo, hanggang sa matapos niya ang training kay Habagat nitong Agosto. Namamas ko po, aso. Ito, pulutin kaya pera, tapos lagay sa basket, ha? Pulot ang pera, yan, pulot. Lagay sa basket, dito. Lagay sa basket. Yun, okay, dapat. Upo. Okay. Hindi yan pakilimos yung ginagawa namin. Kasi ang aso ko, may talent. Kaya ang taong manood na papaligaya sila, pusa silang nagbibigay. 1 plus 1. Dali na, answer na. 1 plus 1. Sige. Yan, okay. Nagbibigay sila ng saya, kahit mismong si Mang Seryo ay hindi nakakaramdam nito. Masama nga sa loob ko na wala sila. Di bali na sana na mag-asawa siya na ang bata, huwag naman niya idamay. Abagat, sinilas. Yun, sinilas ko rin. Iniwan daw siya ng kanyang asawa nang walang paalam noong nakaraang Abril. Dala ang kanilang 4 na taong bunso na si Eddie Boy. Iyan ngayon ang nadarama ko ang kalungkutan sa bata. Nagyan. Nagyan. Hawak dito, hawak. Ngayong kumikita na ang kanyang alaga, nag-iipon si Mang Seryo upang hanapin ang kanyang pamilya. Simulang pinanganak yon, ako na ang nag-alaga, 1 buwan lang sa kanyang tabi. Ako na sa pangalawang buwan hanggang umidad na 3 taon mahigit. Bigla lang nawala sa akin yan, masakit sa kalooban ko. Ang tangi niyang konsuelo ngayon, ang kanyang matalinong alaga. Malaking ang utang na loob ko dito sa aso ko. Dahil siya na ngayon ang kinukunan ko ng pagkain namin. Kasama ko siyang matulog sa loob ng kulambo kaming dalawa. Abagat, bangon. O, dito lang, wag bumaba. Dito lang muna. Ayusin ko itong kulambo natin. Pagkatapos ng Kapaskuhan, hinanap naming muli ang dalawa. Saan ba nakatira si Mang Seryo, yung may aso? Doon pa yun, ano? Yung aso na ano? Ang aso? Oo. Sa may... Doon. Ang aso? Ano? Hindi ba na pagkain ng aso niya? Sino? Yung aso, sa bagat. Dito, yung bahay niya. Ayan. Halika dito para. Wala ko na dito pa. Punta na kami dito. O may tuta pa kayo ngayon. Oo, kapatid ni Kwan, ko. Kapatid ni Habagat yan. Kapatid ni Habagat? Oo. Harap dito, harap. Harap, mayroon ano. Opo. Pero. Tama na, huwag magalit. Ilang buwan pa lang silang naninirahan dito sa Baseco Compound sa Tondo. Kaya ito, wala naman akong kaya. Nakikitira lang ako dito eh. Yan eh. Ang kanilang munting tahanan, bakanting babuyan na nakaharap sa Manila Bay. Yung asong yan, wala masyadong alam.
Oh, pero may alam na, upo. Aper. Aper lang. Upo lang. Aper. Pero matuturo nito sa katagalan. Pero hindi pa pwede mag-show. Hindi pa. Kaya di ko- bagat lang pwede mag-show. Oo. Tsaka mga mananakmal pa ng tao. Ito ang pedigree. Mabigat siya na ito ang pinapakain ko eh. At saka matibay siya. Parang hindi napapagod maghapon. Siyempre, naghahanap buhay, kailangan pakainin na maayos, no? Oo. Kung sa Alabang, nagpalimos lang daw to. Ngayon Madalas, ang pinsang si Julianito lang ang bisita niya rito. Nung sa fishing pa to, sa fishing boat pa, may alaga na siyang 5'5", marunong mamalingki. Kasama kayo sa fishing boat? Oh, dati sa Rebecca, chief cook siya namin. Huwag mo na, ay. Yan. Bagat, huwag magalit. Sa oras ng kalungkutan, lahat tayo nangangailangan ng kaibigan. Hindi ko na hahabulin na kukunin ko pa siya, yung si Amy, yung asawa ko. Hindi na. Ang akin lang na ang bata kumilala sa ama. Matandaan pa siguro ako kasi umalis sila, Abril pa lang eh. Wala pang 1 taon eh. Makilala pa ako sa bata kung makita ako. Sa paghahanap sa nawawalang anak, walang ibang maaasahan si Mang Seryo, kundi ang kanyang aso. Tuwing araw ni San Francisco, patron ng mga hayop, nagdadagsaan sa Malate Church sa Maynila ang mga pet owner at ang kanilang mga alaga. Halos lahat daw ng aso rito mga imported o mamahaling uri. May pedigree ika nga. Ang iba pa mga aso ay askal o native kung tawagin. Sa mga lugar tulad ng Baseco sa Tondo, halos lahat ng aso ay native. Pag talagang gipit yung tao, binibenta nila yung aso nila, kinakain. Kasi yung mga imported na aso, madaling turuan. Kasi yung askal, kasi tinataboy ng mga ibang tao, siyempre pinapalo. Eh hindi kagaya ng ibang imported na aso, talagang tinuturuan talaga. Alaga masyado. Kasi pag nakita rito yung mga aso dyan, binabato kasi tumatay kahit saan-saan. Bakit yung imported hindi tumatay? Pero ano mas matalino? Matalino yung Pilipino ha? Oo, siyempre. Kahit saan mo ilagay yan. Mas madaling turuan ng native? Bakit? Kaysa imported? Kasi ang native, Tagalog na Tagalog eh. Imported English karamihan. So ang imported, English dapat ang pagturo doon. English, kaya hindi pwedeng Pilipino ang magturo sa imported. Ganun ba yun? Nakakaintindi ng lingwahe ang aso? Siyempre yan. Ayan siya bagat. Introducing ang pinakapamosong askal sa Baseco. Warm up lang pala to para sa isang mahabang araw ng paghahanap buhay. Abagat! Abagat! Madalas matagal bago sila makasakay. Ayaw ng driver. Ha? Ayaw ng driver. Ayaw magpasakay nga dahil sa kaya bagat. Pag nakasakay, kailangan pang patunayan sa mga pasahero na mabait na aso ito. Apel ka muna sa akin. Apel. Dali, apel. O, kabila. Lumang tugtugin na ang mga combo sa Plaza Lacson sa Santa Cruz. Pero para sa karamihan dito, ngayon lang sila nakakita ng asong naglalakad sa 2 paa.
At sumasayaw pa. Kaya ito ng mga imported na K9 unit ng pulis. Hindi imported yan. Hindi imported. Bakit kung native ba, hindi pwede maging matalino? Hindi. Ano din, natuturuan. Yan yung nasa natuturo. Yun. Yan pa. Ito. Yan. Yan, dito. Dito. Yan. Tama. Oo. Ito mo na. Apilan mo siya. Apilan. Kamay mo siya. Kamay. Askal yata yun ah. Pwede bigay kayo ng 20. Bakit? Natutuwa lang ako. Mahilig sa aso. May aso din ako eh. Oh, 2006 naman, ang dami naman walang trabaho. Kaya tayo, kailangan sa atin dumiskarte tayo para mabuhay tayo. Kaya ito ngayon ang diskarte ko. Tinuturuan ko si Habagat. Kaya ang tao, palamunin mo, mawalang ngayon ka pa. Kaya ang aso, pakainin mo, makakatulong pa. Mamahalin ka talaga sa aso. Pagod ka na ba? Ha? Ha? Bagamat pagod na si Habagat, di pa tapos ang araw niya. Po. Fiesta ng Quiapo ngayon, kaya inaabangan din ni Mang Seryo ang Nazareno. Masarap pulutan. Masama yung iba na lang ang pupulutan ninyo, wag na yung aso. Malito yung aso, mga gat. Hindi. Sana bigyan si Habagat ng mahabang buhay. Pinapakain niyan dahil pa'y pagkain ng tao. Berbat po gatas. Di bale, tiisin ko yung pagod basta mayroon ng magasto sa pang-araw-araw, mayroong kita si Habagat. Basta ilabas ko lang si Habagat, di namin maubos yung kainin ang kita niya. Kailangan kong makuha yung bata dahil para matikman naman ng anak ko na ang pinaghirapan ko, si Habagat, tinuturuan ko, naghirap ako dyan. Matikman niya ang pinaghirapan ko. Ang kanyang alaga at bagong kabuhayan ang nagpapalakas ng loob ni Mang Seryo. Kahit papaano may natatanaw na siyang pag-asa. Naniniwalang palapit na ang araw kung kailan muli niya makakapiling ang kanyang bunso. Dito sa Baseco, sikat na sikat si Habagat, ang asong parang politiko. Talagang ato ko. Aking mahal.
Sige, lakad. Dito. Lina. Pagdating sa babuyang ginawang tahanan, isang bata na lang ang nakabuntot kay Habagat. Si Alvin, ang panganay ni Mang Seryo, at ang naglayas niyang misis. Upo lang, upo. Oh. Ha? Kahit tumalon? Magkagalik niya ito siya bagat. Sa Binyan, Laguna na nakatira si Alvin sa kanyang tiya na kapatid ng ama. Mabasa yung paano mo, short mo. Sige, sagwan Ben, punta doon, yan, yan. Yan, kaliwa yan. Yeah, yan, paikot dito Ben, paikot, ganon. Simula na magkahanap buhay si Mang Seryo at Habagat, halos linggo-linggo pumupunta si Alvin dito. Nakakatulong ba yung si Habagat sa inyo? Nakakatulong? Opo. Paano siya nakakatulong? Binibigyan po niya ako ng baon. Dito sa Baseco, gusto mo ba rito? Opo. Bakit? Kasi po maganda rito. Bakit? Ano yung, saan ka nagagandahan dito? Dito po, sa dagat, tsaka sa mga ibon. Talagang hangarin sa anak ko na makapag-aral siya. Dahil sa desidido talaga siyang mag-aral. Ayaw ko namang tumulad siya sa akin na walang alam sa pagbasa, pagsusulat, wala akong alam. Ang alam ko lang yang pangalan ko, pagpirma ko lang. Yun ang alam ko. Ikaw na lang magpaalam. Sabihin mo na kailangan talaga. Pupunta ako bukas na paghapon. Sa araw na ito, pinag-usapan ng dalawa ang plano nilang bumiyahe ng Isabela. May nakapagsabing naroon daw si Eddie Boy, ang 4 na taong bunsong anak ni Mang Seryo. Gusto kong makita yung kapatid ko. Bakit mo gusto makita? Para makapaglaro po ulit kami. Tsaka magkasama. Bago makapaglakbay, kailangan madagdagan ang budget. Pero hindi basta-basta makakalabas si Habagat. Isang linggo, 3 beses siya may shampoo talaga siya, binibilhan ko ng shampoo. Kahit na ako walang paligo-ligo, basta malinis siya Habagat kasi nag-a-appear siya sa mga taong nagbibigay sa kanya eh. Huwag mo na ha, huwag mo na. Ay, naku, talaga oh. Para sa spa, talo pang spa. Oh. Dali na, akit na. Chef. Ito, akit dito oh, para ano, matuyo agad. Ito oh, tayo dyan. Yan. Salin yan sa tao eh, pagkabagong palito. Gwapo naman siya Habagat. May pagkagwapo talaga yung aso niya. Baba. Sa katabing bahay, iba naman ang buhay ng aso. Akyat. Kaya ganyan ang kulay niyan. Dahil sa pintura sa lata, siya na lang ang nagamot sa sarili niya. Buenas daw ang Year of the Dog para sa mga negosyante. Swertehin din kaya ngayong taon ang mga aso at kanilang amo. Upo Habagat. Kamayan mo sila, kamayan mo. Yung isa. Isang kamay. Sobrang ganda, di ba? Look. Galing. Give him some regalo, come. The Year of the Dog.
Ang isang turista ay pinagmalaki ang imported niyang alaga na natameme ng magpakitang gilas na si Habagat. Po. Ayan. Sit down. Po. Apel. Well. 1 plus 1. Second. 1 plus 1. Sagot. 1 plus 1. 3. Answer. 1 plus 1. Answer agad, ha? Okay. 5 minutes to. How about you? Upo. 2 plus 2. Upo. Apel mo siya, Habagat. Apel. Ganon, sige. Apil. Ayun. Matalino talagang aso eh, no? Mahal niya yan. Huwag niya salbahihin. Mahal na mahal ko yan. Katabi ko matulog yan. Okay, ako, 100 pesos. Na? Yan naman lang. Pagkapangin natin para maniwala ka. Talaga naman mababait ang mga aso eh. Saka matatalino yan, maamo. Saka tapat yan sa amo. Nagliligtas yan ng amo. Mahirap o mayaman man, ang mga dog lover di maubusan ng kwento tungkol sa kanilang mga aso. Kasi aso ko rin ganyan eh. Pero pedigree rin siya. Tapos pagkain ng tao talaga, hindi siya kumakain ng ng hilaw. Ayaw niya. Yan, kung nagsawa na siya sa corn beef, bibili ko na sa restaurant ng 35 ang isang order. Yung beef steak na baka. Yung aso ko naman, tilapia. Tsaka piritong bangus. Ang tilapia, nakakapatay ng aso yan dahil ang tinik niyan matulis. Ay, hindi. Hinihimay mo Hinihimay mo? Oo. Alam mo na may aso ko, nagkakape yun. Ito, nagkakape? Hindi. Sige, kunin mo. Sinilas. Dalhin dito. Sige. Balikan mo isa. Dito. Kunin mo yung pera, pulot. Dalhin dito. So, dito lagay. Ito. Lagyan mo dito. Ay! Bahay yan ah. Kina. Dito. Lagay dito. Kunin mo pa isa. Dalhin dito. Oy! Kunin yung. Dalhin dito. Ngayong hapon, maganda ang kita nila. Mukhang may sapat na pera na para makabiyahe sa Isabela. Babalik muna si Alvin sa Laguna dahil may exam pa siya. Bukas ang gabi. Sundin ka namin. Bye-bye. Alvin. Kaya si Mang Seryo, ang aso na naman ang tanging kasama. Kailan kaya mabubuo muli ang kanyang pamilya? Makalipas ang 6 na buwan ng pagkayon, handa na si Habagat at Mang Seryo na hanapin si Eddie Boy. Po. Sana po ulan. Ayaw siya ng hanap buhay, ha? Sagot pagka tinawag, ha? Habagat! Ayun. Punta sa kay Alvin. Sundayin namin si Alvin. Pupunta kami Isabela. Sa Laguna muna sila nagtungo. Bangon, Habagat, bangon. Tara na, baba na tayo. Habagat, baba. Sige, sakay, Habagat. Sakay na, sakay. Sakay, doon. Upo dyan, upo. Dulo ng butuan. Yan, dyan doon mo tabi doon. Alvin! Ben! Alvin!
Dahil sa bagong hanap buhay, mas madalas niyang makasama ngayon ang panganay na si Alvin na nakikitira sa kapatid ni Mang Seryo. Kakalimutan. Sige po, ma. Sabila tayo. Pero sa Cubao pa lang, muntik nang maudlot ang kanilang misyon. Wala ang paglalagay ng aso. Bawal po. Turuan yan. Bawal nga po ang aso sa taas. Pasensya na po kayo, Manong. Sumusunod po sa amin. 1+1! Kinailangan pang patunayan ng aso na karapat dapat siyang pasakayin sa bus. Sige, sige. Wala nang maupuan niya ta. Abagat dyan. Sige, sige. Op, op. Diyan na, hindi na mangagat yan. Hindi, bukas na yan tatayan. Alis tayo! Kahit ito na ang pinakamahabang biyahe ni Habagat, hindi siya nakaabala sa ibang pasahero. Matapos ang 8 oras, narating din nila ang barangay Silawit sa Kawayan, Isabela, ang bayan ng naglayas na misis ni Mang Seryo. Oh, Habagat oh. Oh, magandang umaga ho sa inyo. Pwedeng magtanong ho kung ang bahay ni Kapitan. Ito ba? May kilala kayong Barangay Tanod na Boy Aquino? Anak ni Pining. Biyanan ko yun si Pining na naligaw ako sa bahay nila. Barangay, di ba? Barangay Tanod siya? Barangay Tanod si Boy. Itong bahay nila, oh. Jer, raka. Una niyang nakita ang kanyang bayaw. Si Eddie Boy nandyan? Si Eddie Boy nandyan? Hindi ko yan. Si ate mo? Wala naman. Saan ba nagpunta? Ewan ko ba, matagal na din ang umuwi. Ano ko niya, Jimmy? Ano, nag-asawa ba? Hindi naman. Nasa Manila daw eh. Pasukin mo na ko yan. Ayan, si Eddie Boy, oh. Ang payat ng bata. Paano ba nangyari? Kilala mo, balagay mo nga. Kilala mo ba ako, Eddie Boy? Kilala mo ka? Sino ako? Papa. Bakit iniwan niyo kami? Ha? Bakit iniwan mo ako? Ha? Hindi ka na umuwi sa atin. Bakit ano kasalanan ko sa iyo, Eddie Boy? Ha? Bakit iniwan mo ako? Ha? Ha? Doon nila ako mamang ko. Ano? Doon nila akong mamang ko. Si mama mo saan? Sa mama. Kilala mo ako? Sino ako? Papa. Mahal ko talaga ito. Oo, iyak ako eh. Hanap kita, wala eh. Iyak ako. Kain ka ng pato? Kain ka rin ng pato pagkado. Enjoy na enjoy ang asong kalye sa una niyang bisita sa probinsya. Oy, Habagat! Uwi! Habagat! 1+1! Yun. 5 minutes to! Yun, lapit. Ang akala nilang manugang na walang trabaho, may pambihirang talento pala. Chacha, sayaw ha!
Gapang. Sige, gapang. Para makita nila ni Mamang. Oh, gapang. Sige. Po. Talon. Up! Alam mo ma, kami si Amy, hindi kami nag-away. Sinisi ko lang siya. Matagal nang hindi nagpapakita rito ang asawa ni Mang Seryo. May iba na raw itong kinakasama. Si Eddie Boy naman ay napamahal na sa mga pinag-iwanang kamag-anak. Ay, paano nga? Ayusin mo kami. Gusto ko makilala ako sa anak ko, boy. Ano ko, sandali, tawagin ko lang isang kagawad namin. Mukhang hindi agad-agad makakasama si Eddie Boy sa tatay niya. Kano-ano ho yun yung bata? Anak ko. Anak niyo ho. Kasi ano ko katibayan nyo na anak niyo yan? Ito sila si Mamang at ito ang bayaw ko. Sila na ang magpatibay sa inyo na anak ko talaga yan. Ayaw magsalita. Anak ba talaga niya? Peso dahil tasak. Tata si Kaboy, ang problema kanya mon. Di bali ko, alam mo naman na kung saan kukunin yung bata eh. Paano kung darating si ate, paano kung sasabihin na kinuha mo naman yung Ganito bata? na lang, boy. Kung kunin mo ninyo sa akin, ibigay ko yung hiram-hiram na ng kabit-kap. Kasi mananabik din ako sa bata. Ang gusto ko lang, Kap, ganito. Ang bata, lalaki, kilala ako na ako ang ama. Lalaki ang bata na kilala si Boy na uncle. Kilala si Mamang Pineng na lola. Umayag ka lang, Boy, kasi ibalik ko naman yan. Kung kunin nyo, kunin nyo. Pero pa-istarin mo lang sa akin ng kahit ng mga 3 buwan. Paano sila makakasiguradong kung gusto nilang kunin yung bata ay makukuha nila sa inyo o may hihiram sa inyo? Pipirma ko na maghiraman lang kami. Okay. Dapat lang talaga gagawa tayo ng kasunduan o kaya na talagang kukunin niyo yung bata dahil siyempre pag nawala yan, baka maghanap kayo sa kanya. Bilang ikaw talagang tunay na ama, bigyan mo naman na sustento yung anak mo. Pag binibigay mo sa kanya dahil siya pang pandagdag naman sa hirap ng buhay nito dahil alam niyo naman ang trabaho nito, tricycle driver lang. Oh, yan naman intindihin natin. Alam mo, boy, mamaya, boy, pag alis namin, mayroon akong ibigay sa iyo. Hindi yung kukunin ko na lang basta itong bata na wala naman akong iabot sa iyo. Hindi naman ako maraming pila basta mamang. Sige. Yan para yung sa pag-alaga kay Eddie Boy. Hindi, wag ko kayong magbitaw ng salitang ganon. Dahil masyadong mabigat naman pakinggan yun. Pasensya na. O yun no, ayaw ko rin pakinggan yung mga ganon at mabigat tong pakinggan. Hindi naman po sila nagpapabayad eh. Dito. Pasensya ka na, boy. Wala talaga akong pinag-aaral doon. Maraming salamat po. Pasensya ka na doon sa narinig mo kaninang... Okay, wala pang... Matapos ang kasunduan, nag-celebrate agad ang mag-dance partner. Kiss na ah! Nalis ka ng ulit dyan. Ikaw na, Joanna. Kiss mo si Anin na. Kahit masakit para sa pamilya ang pag-alis ni Eddie Boy, hinayaan na rin nilang magkasamang muli ang mag-ama. Unti-unti nang nabubuo ni Mang Seryo ang kanyang pamilya. Sa wakas, kapiling na niya ang 2 anak. Hindi biro ang maglakbay mula Baseco hanggang Isabela. Mabuti na lang at si Mang Seryo, hindi nag-iisa. Kahit saan, kahit kailan, hindi siya iniwan ng tapat niyang kaibigan. Sa isang kanto sa Moraita sa Maynila, si Habagat na naman ang bida. Break!
Kamay mo nga siya, oh. Habagat. Pero sa umagang ito, hindi lang ang aso ang nagpapalabas. Papa, uwi tayo. Papa! Uwi na tayo. Hindi na iisa ang alaga ng matanda. Hey na, boy. Kuya ka! Sabi mo ba, ikaw kay Papa? Kuya ko ta. Kuya ko ta. Saan ang gusto mo? Saan gusto mo? Kuya ko ta. Ikaw, saan gusto mo? Kuya ko ta. Uwi ka na. Mukhang naninibago pa sa siyudad si Eddie Boy, ang 4 na taong anak ng 61 anyos na si Mang Seryo. Ay, bigay ko ito sa bata. O boy, sa'yo na. Bigay na? Oo, sige, hawa, o boy. Dali mo na. O, halika na, kunin natin ito. Halika. Kunin natin. Dali. Kunin. Mabibigay mo, boy. Kanya yan. Ayan. Wala po po yan. Bago paligo yan. Mahal mo sa bagat? Oo po, Papa. Ayaw. Kung hindi sila kumikita ng kaunti ni Habagat, baka hindi raw naglakas loob si Mang Seryo na hanapin ang kanyang bunso. Salamat nga ako kay Habagat. Parang malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sa siya talaga ang nagtatrabaho sa amin. Bagat, sagot. Bagat. Ngayon, 2 na ang best friend ng pambihirang aso. Sagot na. Sagot, Habagat. Kala ko na sa angkay. Sige, hawak mo. Yung isang kamay naman. Oh, sige, gapang. Oh. Pagtanggol mo ako, ha? Bagat, ha? Oh, presto. Sabagat, 1+1. Answer. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.